Sumagot si Isabela sa Neptune Mall. Ang Neptune Square ang pinakamalaking mall sa Donghai City. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Atlantic Street. Tinataya na ang laki ng 7 hanggang 8 mga patlang ng football. Bawat gabi, maraming mga senior citizens ang magsasanay sa linya ng pagsasayaw doon, at ang mga nakababatang henerasyon ay mag-iskiting. Ito ay palaging masikip. Nang dumating si Daryl at Isabela, si Neptune Square ay puno na ng maraming tao. Maraming mga luxury cars ang nakapark sa mga paradahan. Nagkaroon ng isang malaking yugto sa gitna ng maraming mga makukulay na flag na may mga pangalan tulad ng Shaolin, Wudang at Emi nakaprint sa kanila. Ang kompetisyon ng Elixir ay nakakuha ng maraming bisita mula sa lahat ng dako. Karamihan sa kanila ay naroon upang saksihan ang produksyon ng Elixir. Sa entablado, makikita ng isa ang maraming mga kalidrons ng Elixir na sinadya para sa kompetisyon. Ang mga kaldero ay gawa sa purong tanso, sila ang pinakamahusay sa paglipat ng init. Ito ay karaniwang tumatagal ng 2 oras upang makabuo ng elixirs, ngunit ito ay mababawasan sa 1 oras lamang sa Cotper Palayo. Ang Neptune Square ay nakapak. Maaaring makita ng Daryl ang maraming pamilyar na mga mukha doon Kent, Megan, Justin, William, Zayler at iba pa. Marami sa mga dumalo sa naunang pag-aalsa ay naroroon din, upang maging tumpak. Ang mga mayaman at sikat na pamilya sa Donghai City ay nasa kompetisyon. Ang pangunahing atraksyon sa araw na iyon ay ang auction ng elixirs na ginawa ng mga kalahok. Nais nilang bumili ng 1 o 2 elixirs bilang mga item na talagang bihira at hindi madaling makuha. Si Daryl at Isabela ay pumunta sa lounge ng contestant. Ang bawat isa sa 6 na sekta ay magpapadala ng 10 mga kalahok sa kompetisyon. Kaya, may mga 60 kalahok sa kabuuan, ang bawat isa sa kanila ay magdadala din ng kanilang katulong. Sa sandaling dumating si Daryl at Isabela sa lugar, ang isa sa mga kawani ay nagbigay ng Isabela sa kanyang numero sa kompetisyon. Isabela ay numero 13, natigil niya ang pag-sign sa kanyang balikat. Nagkaroon din ng isang malaking sticker sa Daryl's shoulder, assistant isa. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mic sa kanyang kamay ay lumakad sa entablado. Siya ay ngumiti at sinabi, "Kumusta, pansin, mangyaring?" Ang focus ng bawat isa ay nasa kanya, ang buong lugar ay tahimik. Ang lalaki ay nasiyahan sa reaksyon at pansin na natanggap niya, kaya't siya ay nodded. "Ako ang host para sa kompetisyon ng Elixir ngayong taon. Narito ang ilang mga anunsyo. May 60 mga kalahok sa taong ito. Sino mang bumubuo ng pinakapambihirang elixir ay manalo sa kompetisyon. Sabay-sabay, ang lahat ng elixir na ginawa sa kompetisyon na ito ay magiging up para sa pagbebenta sa auction. Ang panimulang presyo para sa bawat isa ay 1 usang lalaki. Ang bawat tao ay tumawa. 1 elixir para sa 1 buck. Ang bawat isa ay nasasabik nang marinig nila ang mga anunsyo mula sa host. Ang lahat ng mga kalahok sa taong iyon ay may mataas na pamantayan na nangangahulugan na ang kanilang mga elixir ay magiging mataas na kalidad, masyadong. Magiging mahusay kung ang isa ay maaaring bumili ng isa sa kanilang mga elixirs. Nang makita niya ang magulong kapaligiran, pinalayas ng host ang kanyang kamay at sinabi, "Silence, pakiusap na ang kompetisyon ay malapit nang magsimula. Anyayahan natin ang aming mga hukom." Ang unang hukom ay Master Reed mula sa pamilya ng Shaolin. Ang Master Reed ay lumitaw sa isang pulang kapa, siya ay tumingin sa kanyang 50. "Wow, kahit na Master Reed ay dito." Ang Master Reed ay isa sa mga matatandang pamilya ng Shaolin, siya ay nasa antas ng 3 martial marquis. Ang pamilya ng Shaolin ay pinuno ng 6 na sekta, kaya ang lahat ay gumiyak kapag lumitaw siya. Lumakad siya sa gitna ng entablado, kinuha ang isang busog, at nakaupo sa lugar ng mga hukom. Nagpatuloy ang host. "Ang aming susunod na hukom ay Master Leonard mula sa Wudam family." Master Leonard lumakad maganda sa yugto bilang lahat ng tao na gumugol muli. Susunod, isang matanda mula sa pamilya ng Emi Abbes na ina. Ang bawat tao'y gumiyak at nagbigay ng isang nakatayo na ovation. Ang Abse Mehen Serendipity Saununte ang yugto. Siya ay nasa isang mahabang puting damit, at siya ay tumingin sa eleganteng at kaakit-akit. Ang Aegis Mother Serendipity's Elegance ay nakakuha ng maraming mga tao, lahat sila ay tumitig sa kanya sa kanilang mga mata malawak na bukas. Siya ay maganda, siya ay perpekto.
Ang mga lalaki ay maaari lamang mag-gulp kapag nakita nila siya. Ang absent serendipity ay nananatili sa tirahan ng pamilya ng Darby. Siya ay may sumang-ayon sa edad na ang mga organizer mula sa kompetisyon ng Elixir ay inanyayahan siya na maging kanilang hukom. Pagkatapos, ipinakilala ng host ang isa pang 4 hanggang 5 hukom, kabilang dito ang Giant Elixir Association Vice Chairman. Siya ay isang matandang lalaki. Pagkatapos, ang host ay patuloy na may isang malaking ngiti. Tanggapin natin ang panghula na hukom. Chair Lady ng Giant Elixir Association, Ophelia Lane. Ang Chair Lady ng Elixir Association ay naroon pati na rin. Ang bawat tao ay nakatuon sa kanilang pansin sa entablado. Ang bawat tao ay tumayo upang makakuha ng isang mas malinaw na pagtingin. Isang magandang babae ang lumitaw habang lumalakad siya ng maganda hanggang sa entablado. Siya ay tumingin kaya sariwa at kaakit-akit sa kanyang lapis palda at isang puting blusa. Ang nagliliwanag ng ngiti sa kanyang mukha ay pinahusay ang kanyang kagandahan. Iyon ay Ophelia Lane, ang Chair Lady ng Elixir Association. Ang bawat isa ay naaakit sa kanyang kagandahan, siya ay perpekto. Walang inaasahan ang lider ng alisasyon ng Elixir na maging isang babae, isang magandang babae sana. Ang bawat isa sa Neptune Square ay gumuho. Tinitigan ng mga lalaki sa Ophelia, wala sa kanila ang blink. Ang Ophelia ay lumakad ng maganda sa gitnang upuan at naupo. Ang mga host ay inihayag mahusay. Naniniwala ako na ang lahat ay nasasabik na matugunan ang aming mga kalahok. Tanggapin natin ang mga ito. Ang lahat ng mga kalahok sa naghihintay na lugar ay lumakad patungo sa entablado. Sinundan ni Daryl at Isabella sa likod ng karamihan. Si Isabella ang pinakamagandang kalahok doon sa araw na iyon. Tingnan mo. Hindi ba na-miss na si Isabella? Mukhang maganda siya. Karamihan sa pansin ng lalaki ay nasa Isabella. Biglang ang karamihan ng tao ay sumira sa pagtawa. Narito. Hindi ba ang live-in na banal na tao? Oh, iyon ay Daryl. Siya ay narito bilang isang katulong. Ang karamihan ng tao ay patuloy na tumawa. Si Kent, na nakaupo sa harap na hilera, ay nakakita kay Daryl. Siya ay masindak, ngunit siya rin ay tumawa kapag nakita niya ang katulong na sticker sa balikat ni Daryl. Si Justin at iba pa ay tumawa sa Daryl nang makita nila siya. Ito ay nakakatawa. Magkano ang kanyang kinita sa isang araw bilang isang katulong? Siguro $150 sa isang araw. Ang pagtawa ay sumunod. Ang mga umuungal na alon ng pagtawa ay halos nakabukas ang kompetisyon ng Elixir sa isang sirko. Ang bawat tao ay tumawa habang tinitigan nila sa Daryl. Hindi pa ito nakatayo ni Megan. Kinuha niya si Kent patungo sa kanya at sinampahan siya. Itungo ko na. Tiyak na siya ay nagulat na makita si Daryl sa kompetisyon. Hindi niya iniisip na dapat niyang ikahiya ang kanyang trabaho bilang isang katulong. Siya ay isang live-in na anak agad. Marahil ay nais niyang kumita ng ilang bulsa na pera bilang isang katulong. Ito ay walang tapat na buhay, hindi siya maaaring tumayo ng isang masamang tao tulad ng Daryl. Ang kompetisyon ay malapit nang magsimula. Kung papatayin siya, hindi nila magagawang magpatuloy sa kompetisyon. Sinubukan niya ang kanyang pinakamahusay na hawakan ang kanyang galit pabalik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam kapag siya ay tumingin sa Daryl. Mahusay! Mga kalahok, pakitigyan sa harap ng iyong kaldero, sabi ng host. Si Daryl ay nag-trailed sa likod ng Isabella habang lumalakad sila patungo sa Raaldron No. 13. Ang iba pang mga kalahok ay napunta din sa kanilang mga spot. Ang kawani ay dinala ang mga materyales para sa produksyon ng Elixir at ilagay ang mga ito sa harap ng kani-kanilang mga kalahok. Mga kalahok, sinabi ng host, may higit sa 100 mga uri ng mga materyales sa harap mo. Maaari kang magpasya sa uri ng Elixir na nais mong gumawa at piliin ang iyong mga sangkap para sana. Gayon din, 2 puntos na dapat tandaan. Una, ang tagal ng kompetisyon ay 1 oras lamang. Ang mga taong nabigo upang makagawa ng isang elixir sa loob ng 1 oras ay magiging disqualified. Pangalawa, ang kalahok sa rarest elixir ay pipiliin bilang nagwagi. May espesyal na bonus para sa unang nagwagi ng premyo, at ang una at ikalawang runners-up ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-aral ng isang manu-mano. Kaya, mangyaring pahalagahan ang pagkakataon na ibinigay mo.
Ang mga hukom ay magpapasya sa mga nanalo. Hanggat maaari kang makagawa ng isang bihirang elixir, ang hukom ay magpapakita sa iyo ng isang bagay. Pagkatapos ay hugasan ang host, mahusay. Magsimula tayo. Ang bawat tao'y nagalak. Ang lahat ng mga kalahok ay nagsimula ng kanilang gawain. Pinili nila ang kanilang mga sangkap at nagsimula ng apoy. Lahat ay tapos na sa pagkakasunod-sunod. Si Isabela ay tiwala. Inutusan niya si Daryl, pakiusap na makuha mo ako ng mga sangkap, 5 gramo ng pearl powder, 2 gramo ng pilak at gininto ang bulaklak. Isabela ay nagbigay ng kaldero at ibinagsak ang mga sangkap sa palayo. Napagmasdan siya ni Daryl habang tumayo siya sa gilid. Naghintay siya para sa Isabela upang tapusin ang mga sangkap at selyadong sa palayo. Pagkatapos ay sinabi niya, Miss Isabela, ikaw ba ay gumagawa ng enerhiya pinuno ng pil? Ang enhancer pil ay ginagamit upang mapabuti ang enerhiya sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, gagana lamang ito sa mga nagsasayapak na nasa loob lamang ng antas ng Marshall Marquis. Sa sandaling natupok, ang kanilang Marshall Marquis level ay tataas ng isang antas. Gayunpaman, ang bawat tao ay maaari lamang itong kunin ng isang beses sa isang buhay. Si Isabela ay nagulat, alam mo ba ang tungkol sa enhancer pill? Ang pildoras na iyon ay ang pinakamataas na antas ng elixir na maaari niyang gawin. Kadalasan, ang elixir ay maaari lamang gawin ng isang elixir master. Hindi niya inaasahan na maibibigay ito ng Daryl ng mabilis. Daryl smiled. Nakita ko na ito ay ginawa ng isang pangulong master, kaya mayroon akong ilang kaalaman tungkol dito. Nalaman na ni Daryl ang tungkol dito kapag inutusan siya ni Isabela na tipunin ang mga sangkap. Sa walang katapusang elixir manual, ang enerhiya panahon ng enhancer ay isang medium-level elixir. Mabuti pa rin kung nagawa nilang gawin ito. Isabela nodded, ngunit hindi siya nagsabi ng isa pang salita. Iningatan niya ang kanyang konsentrasyon sa kaldero. Kung maaari niyang makagawa ng enhancer pill, positibo siyang manalo sa isa sa mga nangungunang 3 premyo. Magtagumpay siya. Ang lahat ng karamihan ng tao ay nagbigay ng pansin sa entablado. Ang isang kabataang lalaki sa isang puting shirt ay ang isa na nakakuha ng pinakapansin. Siya ay nasa kanyang 20s, at siya ay mula sa pamilya Shaolin. Ang kanyang pangalan ay Chuck Deed. Kinuha ni Chuck ang 4 hanggang 5 uri ng mga hilaw na materyales bago niya inilagay ang mga ito sa kaldero. Daryl shivered kapag nakita niya ang sahod ng Chuck. Mukhang gusto niyang gawin ang solusyon sa Soul Solution. Ang Soul Solution ay isang napakabihirang elixir. Tila tulad ng ilang mga dakilang talento ay sumali sa kompetisyon. Daryl nodded kanyang ulo tulad ng nakita niya ng isang nasusunog amoy. Siya ay masindak nang makita niya ang palayok. Agad niyang sinabi, Miss Isabela, ang palayok ay masyadong mainit, kailangan namin ang tubig upang palamig ito. Ang elixir cauldrons na gawa sa tanso ay magbabawas sa oras ng produksyon ni elixir. Gayunpaman, sila rin ay masyadong labis na labis. Napakahirap na pamahalaan iyon. Ito ay maliwanag na si Isabela ay kulang pa rin ang kasanayang iyon. Si Bledowla ay Isamela. Huwag mag-alala, Daryl, wala ka pa rin kaalaman tungkol sa produksyon ng elixir. Ginawa ko ang enerhiya na ito ng enhancer pill ng maraming beses, hindi magkakaroon ng anumang problema. Miss Isabela, pakikinggan ako. Kailangan mong bawasan ang init na may tubig, paulit-ulit ni Daryl. Paano niya maibabawasa ang magpapatuloy? Ang produksyon ng elixir ay hindi magiging matagumpay sa mga mataas na temperatura. Isabela muli ang nakangiti. Mabuti, Daryl, marami pa rin para sa iyo upang malaman ang tungkol dito. Ako ang iyong guro at ginawa ko ito sa loob ng maraming taon. Huwag mag-alala. Daryl sighed. Si Miss Isabela ay may magagandang kasanayan, ngunit siya ay matigas ang ulo. Ang oras ay dumaan ng mabilis. Ang kompetisyon ay para lamang sa 1 oras. Sa mga 50 minuto higit sa kalahati ng mga kalahok ang nakumpleto ang kanilang elixir. Bang! Biglang, may malakas na ingay mula sa kaldero ng Isabela, na sinusundan ng malakas na susong susunugin. Ang palayok ay masama ang lahat at walang elixir. Nabigo siya. Paano ito posible? Isabela paled, siya ay nasa shock. Paano nangyari iyon?
Ginawa niya ang enerhiya enhancer pill ng maraming beses bago iyon at hindi pa siya nagkaroon ng anumang problema dito. Paano siya nabigo noon? Iyon ang kinahinatnan kapag ang isang tao ay hindi nakikinig sa iba. Daryl sighed at sinabi, Miss Isabella, sinabi ko sa iyo. Ang pamamahala ng init ay mahalaga para sa isang tanso na kaldero, tulad nito, ngunit hindi ka nakinig. Si Isabella ay malapit ng lubog. Tinanong niya, Daryl, ano ang dapat kong gawin? Ang kompetisyon ng elixir ay gaganapin minsan isang beses bawat 3 taon. Gusto ba talaga niyang mabigo? Karamihan sa mga kalahok ay smirk sa Isabella. Sila ay masaya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya. Si Daryl ay nagising sa kanyang ulo at sinabi, tulungan mo akong makagawa ng elixir. Ano? Sa kanya? Nadarama si Isabella kaya nag-atubili siya. Gayunpaman, may mga mas mababa pa sa 0 minuto ang natitira. Bukod, si Daryl ay isang katulong lamang. Sa kompetisyon, ang katulong ay sinusuportahan lamang at hindi gumagawa ng elixir sa kanilang sarili. Wala pang pagpipilian si Isabella. Walang iba pa ang magagawa niya upang matulungan ang sitwasyon, kaya nagpasya siyang ipaalam sa Daryl. Marahil ay makakakuha siya ng pagkakataon na maitama ang mga bagay. Ang kanyang mga pagkakataon ay slim bilang may mga 0 minuto lamang ang natitira. Kahit na ang isang senior elixir master ay hindi magagawang makagawa ng isang elixir sa loob ng 0 minuto. Ano man ang mas mahusay kaysa sa sumuko, kaya umunlad si Isabella. Fine. Siya ay mabilis na lumakad sa gilid. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga at nailawan muli ang apoy. Pagkatapos, hinawakan niya ang isang maliit na sangkap. Ano ang nangyari? Ang mga hukom ay lahat ay masindak. Paano makagawa ng isang katulong ang isang katulong? Sila ba ay mga mangmang? Ang mga mata ni Ophelia ay nakalock sa Daryl. Ang damdamin sa kanyang masarap na mukha ay komplikado. Ito ay isang masamang pagsin kapag ang katulong ay kailangang gumawa ng elixir para sa kalahok. Walang sinuman ang nagawa na sa nakaraang mga kompetisyon. Ang bawat tao'y tumingin sa Daryl, nadama nila ang nasisira. Tingnan ang live-in na sa batas. Nais niyang gumawa ng isang elixir masyadong. Iyon ay katawa-tawa. Ang pagtawa ay sumunod. Kent, na nakaupo sa harap na hilera, ay nagtawa ng malakas. Naisip ng hangal na Daryl na ito ay isang laro lamang. Paano niya kinakatawan ang Miss Isabella? Ang bawat isa ay nagtuturo at nagkomento tungkol kay Daryl. Pinalayas ni Megan ang kanyang mga kilay. Kent, bakit mo sinasabi iyan? Nakalimutan mo ba na ito ay Daryl ang nagligtas sa buhay ni Nancy sa elixir na ito nang hindi niya sinasadyang kumain ang makamandag na prutas? Nagulat din si Megan nang magsimula si Daryl sa trabaho sa elixir. Gayunpaman, naniniwala siya na idinayon ito ni Daryl bago niya ginawa ang desisyon na iyon. Kent ay sumagot ng walang kamalayan, iyon ay dalisay na lock nang iligtas niya ang asawa ni Dax. Paano siya magkakaroon ng mga kasanayan upang lumahok sa kompetisyon na ito? Anong joke? Hindi nakita si Megan sa kanya. Nakatuon siya sa Daryl, nag-aalala siya. Tiwala si Daryl. Nagtapos din siya ng makadiyos na tableta. Hindi, impossible iyon. Ang mga Diyos ng mga baybaydaan ay lubhang bihira. Karamihan sa mga master ng elixir ay maaaring gumawa nito, hindi pa rin magagawang gawin ni Daryl. Bukod, ipinaliwanag na ni Daryl na ito ay isang regalo mula sa isang kaibigan. Karamihan sa mga kalahok sa entablado ay nakumpleto na ang kanilang mga elixirs matagumpay, sila ay nagtataglay ng elixir sa kanilang mga kamay. Ang kapareha ng tatlo ay isang batang babae. Nang gaganapin niya ang kanyang elixir sa kanyang mga kamay, inihayag ng host, ang pamilyang Janet mula sa Texiaoyao ay gumawa ng walang hanggang ati Australia. Maaari itong magamit upang mapanatili ang kagandahan ng isang babae na walang tuwa. Hindi ka mag-aaral sa susunod na 10 taon. Ano? Isang walang hanggang beauty pill. Ang bawat tao ay masindak at ang ilang mga kababaihan ay sumigaw ng mahina. Ang isang magandang babae ay lalago ng malaki. Sino ang hindi gusto upang magkaroon ng walang hanggang kabataan at kagandahan? Ang walang hanggang beauty pill ay maaaring mag-freeze ng kabataan ng isa. Ang lahat ng mga kababaihan ay desperately nais na pill. Tingnan! Tingnan ang kalangitan! Ang isang tao ay sumigaw.
Ang bawat tao ay mabilis na tumingala sa kalangitan. Ang mga madilim na ulap ay nabuo sa itaas ng ulo ng kalaho. Ito ay tsak mula sa pamilya Shaolin at ito ay isang elixir cloud. Ang elixir na ginawa ni Chuck ay nakakuha ng elixir cloud. Ang bawat tao ay nagsimulang makipag-usap tungkol dito. Ang paglilinang ay laban sa pamamahala ng kalikasan at ang mga elixir ay laban sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung ang isang tao ay gumawa ng isang napakabihirang elixir, ito ay maakit ang fenomena ng kalikasan. Ang elixir cloud ay isa sa mga fenomena ng kalikasan. Napakabata at malakas na elixir ay maaaring makaakit ng mga kulob, at ang mga pinakamatinding mga tao ay maaaring maging sanhi ng mga natural na kalamidad. Ang bawat tao ay tumingin sa Chuck, sila ay lahat ng hindi makapagsalita na sila ay nasa shock pa rin. Tanging ang pinakamataas na antas ng master ay maaaring gumawa ng isang elixir na maakit ang elixir cloud. Maraming mahusay na talento sa kompetisyon ng elixir ng taong iyon. Ang mga hukom ay namangha din ang pinakamasayang tao, syempre, ay Master Reed mula sa pamilya Shaolin. Si Chuck ang pinakamahuhusay na tao sa nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya. Mayroon din siyang mahusay na kasanayan sa produksyon ng elixir. Tiyak na hindi nabigo si Chuck sa kompetisyon. Pop. Ang Cox Cauldron ay nag-vibrate bago ito inilabas ng malakas na tunog. Si Chuck ay nagtaas ng purong puting elixir mula sa palayo. Ang elixir ay may layer ng hangin sa paligid nito at mukhang napakasaya. Ang host ay kumuha ng maingat na pagtingin sa elixir at sinabi, "Chuck, mangyaring sabihin sa amin, ano ito?" Sumigaw ang Chuck. Ito ang solusyon sa solution. Maaari itong mapabuti ang paglilinang ng isang tao at kalmado ang kaluluwa ng isa, maaari rin itong pigilan ang anumang masamang intensyon. Ang mga hukom ay nodded. Ang paglalakbay ng paglilinang ay isang matigas. Mahirap na mag-upgrade ng antas ng isang tao sa sandaling naabot na ang antas ng Marshall Marquis. Bukod sa pangangailangan para sa pagsasakatuparan sa sarili, kailangan din ng isa upang maiwasan ang anumang masamang intensyon mula sa pag-abot sa kanilang mga isip. Kaya, ang solusyon sa soul solution ay isang kayamanan sa lahat ng mga cultivators. Ang bawat tao ay namangha sa pamamagitan ng Chuck. Mukhang Chuck ang nagwagi ng kompetisyon. Ang isa ay dapat na napakamahusay at mahusay na maakit ang elixir cloud. Si Isabella ay nadama ng labis na nakita niya ang elixir cloud. Tila tulad ng walang pagkakataon na maging isa sa mga nangungunang tatlong nanalo sa kompetisyon. May 2 minuto lamang ang natitira. Ang kaldero ni Daryl ay nagliko pa rin, ang elixir ay hindi pa nakumpleto. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Daryl kahit na nakita niya ang elixir cloud. Ang walang katapusang maliwal na elixir ay nag-record ng ilang mga elixir na maaaring makaakit ng natural na fenomena. Nang gumawa si Daryl ng makadiyos na tableta, hindi ito gumuhit ng elixir cloud, kahit na ito ay isang napakabihirang isa. Nagtaka siya tungkol sa dahilan din sa wakas ay nakilala ito ni Daryl matapos niyang basahin ang walang katapusang manual ng elixir. Ang makadiyos na tableta ay isang antas ng epektibong daluyan. Ito ay isang pinuno lamang ng enhancer na maaaring makatulong sa cultivator na masira sa isang antas. Bukod sa wala itong iba pang kapakipakinabang na epekto. Hindi nito mapapabuti ang mga kasanayan o lakas ng kultura ng mga kultura, maaari lamang itong tulungan silang masira sa isang antas. Ang ganitong elixir ay hindi makakaakit ng isang likas na kababalaghan. Final minute. Ang host ay inihayag. Ang focus ng lahat ay nasa Daryl. Si Kent ay nagtuturo sa Daryl at tumawa. Ang lahat ay nakumpleto ang kanilang elixir, at tanging ang taong iyon ay nakikipaglaban pa rin sa palayo. Daryl, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang maging nakakatawa? Siya ay tumawa. Ang karamihan ng tao ay tumawa sa kanya. Ang buhay sa isang batas ay isang joke. Kent, maaari mo bang ihinto ang nakakahiya, Daryl? Nagagalit si Megan. Siya ay sustol habang hinila niya siya. Paano siya maaaring magpahiya sa Daryl? Ang lalaki ay gumawa ng isang elixir na nakaligtas sa buhay ni Nancy sa panahon ng huling pagliliwaliw. Kahit na wala siyang mga kasanayan sa tuktok, siya ay darating upang lumakad sa gawain. Ang kanyang lakas ng loob ay nararapat na makumplim. Tingnan mo ano ang nasa kalangitan. Ang isang tao ay sumigaw. Ang bawat tao ay tumingala habang sila ay tahimik.
Tatlong maapoy na pulang ulap ang natipon sa kalangitan, direkta sa ibabaw ng Daryl. Ang mga tatlong elixir cloud. Ang buong Neptune Square ay nahulog sa isang instant. Ang tatlong maalab na pulang elixir cloud ay patuloy pa rin sa itaas ng ulo ni Daryl. Ang karamihan ng tao ay nagtapon ng kanilang pagtawa at tinitigan sa Daryl sa isang pagkaulo. Sila ay shock, hindi makapagsalita. Paano? Paano ito posible? Tatlong elixir clouds. Si Daryl ay hindi lamang pinuhin ang isang tableta sa loob lamang ng 0 minuto, kahit na siya ay nakakuha ng tatlong elixir cloud. Ang puso ni Isabella ay marahas na may kaakit-akit at kagalakan. Hindi siya maaaring maniwala sa kanyang mga mata. Ito ay ang kanyang pitch ng pino ng refinental ng mag-aaral na lumampas sa kanyang sarili. Si Megan ay nasa shock habang tinitingnan niya ang marunong sa Daryl mula sa ibaba ng labanan sa yugto. Alam niya na maaaring i-refinline ni Daryl ang mga tabletas, ngunit hindi ko naisip na ang kanyang karunungan ay magiging mataas. Kahit na ang chak ng Shaolin sekta ay maaari lamang makaakit ng isang solong elixir cloud. Gayunpaman, si Daryl ay nakakuha ng maraming bilang tatlong ulap. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa mga hukom ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Paano maaaring maging kahangahangang kaguluhan ang isang elixir assistant? Ang hangin na inilabas mula sa Daryl's elixir cauldron ay nag-vibrate sa nakapalibot na hangin. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na pulang pil ang bumaba mula sa elixir cauldron sa isang flash at nakarating sa kamay ni Daryl. Oras ng up. Sumigaw ang host ng malakas. Ang tuwang ng buong lugar ay agad na naayos sa pulang pil na ito. Ang host ay dumadaloy sa Daryl dahil hindi niya mapigilan ang kanyang kaguluhan at mausisa. Nagtanong, tinatanong ko ba ang kalahok na ito? Paumanhin, ibig kong sabihin elixir assistant. Ano ang tabletang ito? Aidha ni Daryl ang pil at sa malinaw na sinabi, hiling babaguhin ang tableta. Langit pagpapanumbalik ng tableta. Ang katawan ni Isabella ay agad na nanginig. Ang mga hukom ay abala din sa pag-usapan sa kanilang sarili. Ang langit ng pagpapanumbalik ng langit ay isang napaka-mystical pill. Malawakang kilala na hindi lahat ay maaaring maging isang tagapagsanay. Ang ilang mga tao ay hindi makagawa ng tamang panloob na energies habang ang kanilang mga meridian ay hinarangan sa kapanganakan. Hindi nila maaaring linangin anuman ang anumang pilso ng elixir na kinuha nila o anumang mga aral ng guro. Ito ay isang hindi mapagkakatiwalaang kapighatiang depekto. Gayunpaman, ang Langit Restoration Tableta ay ang tanging lunas para sa depekto na ito. Sa sandaling iyon, ang madla ay nasa isang pinainit na talakayan. Kahit na hindi pa nila narinig ang langit ng pagpapanumbalik ng langit, alam nila ang anumang pil na si Daryl ay pino ay dapat na hindi pangkaraniwang. Si Daryl ay magiging nagwagi ng paghusga mula sa kanilang mga reaksyon. Ang mga white-clothed na kabataan ay nakakuha lamang ng isang elixir cloud. Samantala, pinamahalaan ni Daryl ang tatlong ulap. Ang pil na Daryl ay pino ay dapat na ng isang mas mataas na kalidad at rarer, kaysa sa puting nakadamit na kabataan, paghusga lamang mula sa elixir clouds Daryl na aakit. Isang bagay na hindi inaasahang pagkatapos ay nangyari. Ang isang sexy at payat na figure ay tumayo sa yugto ng labanan at lumakad patungo sa host. Ito ay ang chairlane ng Elixir Association, Ophelia Lane. Wow! Ang tingin ng lahat ay agad na nakatuon sa kanya. Ang Ophelia ay napakaganda na ang sinumang tao ay maupong makita ang kanyang magandang hitsura. Ibinigay ni Ophelia ang Daryl isang sulyap ngunit hindi nagsasabi ng isang salita. Kinuha niya ang pil mula sa kamay ng host at mahinang sinabi, ang pinggan na ito ay tila isang kabiguan. Ang langit ng pagpapanumbalik ng langit ay naitala upang maging madilim na pula habang ito ay maliwanag na pula. Ito ay walang epekto kapag natupok. Pinatay ni Ophelia ang kanyang ulo, patungo sa Daryl at sized sa kanya, bago sumisigaw na nagsalita, dapat kang maging Daryl. Sinabi ng katotohanan, ang iyong kakayahang maakit ang tatlong mga ulap ng elixir, ay nagpapatunay na ang iyong mga kasanayan sa pagpino ng pil ay nasa ibang antas. Ito ay kapuspalad, hindi mo matagumpay na mapipigilan ang langit ng pagpapanumbalik sa langit. Patuloy na magtrabaho ng husto at good luck. Sana, magagawa mong mahanap ang tamang paraan ng pagpipino ng hitsya ng pagpapanumbalik ng pilisa sa lalong madaling panahon.
Ang tinig ni Ophelia ay hindi malakas, ngunit ang lahat ng naroroon ay maaaring marinig ang kanyang malinaw. Master Reed, Master Leonard, at ang natitirang mga hukom ay nodded ang kanilang mga ulo sa kasunduan sa mga pandinig ng mga salita ng Ophelia. Ang katotohanan na ang Daryl ay nakakuha ng 3 mga ulap ng elixir na tunay na nagulat sa mga hukom. Gayunpaman, nadama ng mga hukom na ang langit restoration pill na Daryl Pino ay hindi tumutugma sa kung ano ang inilarawan sa kanilang mga record sa maingat na pagsusuri. Ang Master Reed at ang natitirang mga hukom ay nagkaroon ng kanilang mga speculation na pinalakas pagkatapos na makapasa sa paliwanag ni Ophelia. Matapos ang pagsasaalang-alang, naniniwala sila na hindi posible para sa isang katulong lamang si Elixir na pinuhin ang gayong magandang baybayin tulad ng tahanang panunukso sa langit. Ito ay lubos na imposible. Si Daryl ay lihim na hindi nabibilang ng hindi nagsasabi ng isang salita. Ito ay imposible para sa kanya upang mabigo. Ang paraan ng pag-aayos para sa langit ng pagpapanumbalik ng langit ay malinaw na naitala sa walang katapusang elixir manual at Daryl ng tama ang natapos na bawat hakbang. Iniisip ni Isabella na siya ay magiging kampiyon sa oras na ito, ngunit lubusan siyang nabigo sa mga salita ng pagdinig ng Ophelia. Paano mabibigo ang pagpipino ng langit ng pagpapanumbalik ng langit? Si Isabella ay napakalakas. Siya ay nasa ulap siyam na sandali lamang ang nakalipas at bago dalhin sa lupa. Ang karamihan ng tao sa ibaba ng entablado ay sumabog sa pagtawa pati na rin. Nabigo ang pagpipino kahit na matapos ang lahat. Si Kent ay hindi nagtanim at sinabi kay Megan, narito, tulad ng sinabi ko. Paano posible para sa live-in na ito sa isang tao na malaman ang pagpipili ang pill? Siya ay nagpapanggap lamang at ngayon ang kanyang buong batas ay nabigo, haha. Si Kent ay nagulat na mas maaga at tunay na naisip ni Daryl ang mga kakayahan upang pinuhin ang gayong bihirang tableta. Ito ay isang maling alarma. Si Kent ay napakalakas sa sandaling iyon habang tinitigan niya ang Ophelia sa pagtatanghal na naging kasiya siya sa kanyang mga mata. Ito ay hindi sorpresa siya ang chair lady ng Giant Non-Elixir Association sa mga tunay na matalim na mga mata ng kanya. Sa huli ay inilagay ni Ophelia ang makalangit na tambalan ng talahanayan sa talahanayan at bumalik sa kanyang upuan bago suriin ang mga pills ng elixir ng iba pang mga kalahok sa mga hukom ng panel. Ang mga resulta ay nagpasya pagkatapos ng 1-0 minuto. Ang hukbo ay excitedly sinabi, tumira sa lahat. Ang kompetisyon ay natapos na. Magbibigay tayo ng mainit na round ng palakpakan sa Giant Non-Elixir Association Chair Lady, Ophelia Len, habang inihayag niya ang mga resulta ng kompetisyon. Wow! Ang madla ay nakakagambala. Tumayo si Ophelia at lumakad patungo sa Battle Stage Center sa gitna ng sabik na kapisahan ng karamihan. Siya ay isang kagandahan pagkatapos ng lahat. Ang mga gazes ng lalaki ay agad na naayos sa Ophelia, dahil sila ay muli pa sa pagkamangha sa kanyang walang kamali-mali figure at kaakit-akit hitsura. Ang pagkabigo ng refinental ni Rarmel ay isang paglipas lamang ng pag-aalis ng mga madla. Ang mga hinahangaan ng mga beauties ay mas kasiya siya kaysa sa panonood ng kabiguan ng elixir assistant. Tinanggihan ni Ophelia ang isang lugar at malumanay na sinabi, ipinahayag ko ang kampiyon ng kompetisyon ng elixir ngayon ay si Chuck Deed mula sa Shaolin Sect. Mahusay na! Ang buong Neptune Square ay lumubog sa palakpakan muli sa pagdinig sa pahayag. Ang Ophelia ay nakangiti at nagpatuloy, ang ikalawang runner-up ay Sally Cooper mula sa Xiaoya Sekta. Si Daryl ay lubos na hindi makapagsalita. Ito ay kaya't kakaiba, hindi ko nabigo sa pinuno ng mga tabletas. Mula nang nakuha ko ang walang katapusang elixir manual, ang bawat pinipilit na pinisan na ginawa ko ay matagumpay. Nakaakit pa rin ako ng mga ulap ng elixir. Paano ko mabibigo pa rin? Hindi possible. Maaaring ito ay mali ang Ophelia. Isang barrage ng mga tanong na nagbombarded isip ni Daryl dahil napansin niya na sinadya si Mabella sa bagay na ito. Ibinigay niya sa kanya ang isang mapait na ngiti at sinabi, ikinalulungkot ko, Miss Montedi. Si Isabella ay halos pinarangalan na pilitin ang isang ngiti at iniwan ang kanyang ulo. Mabuti hindi ko sisihin. Gayunpaman, ang kanyang tinig ay nagdala pa rin ng malaking pagkabigo. Daryl na dama medyo nahirapan mula sa nakikita Isabella, hindi blaming sa kanya. Si Miss Monte ay tunay na isang mapagbigay na tao. Sa sandaling iyon, biglang nadama ni Daryl ang isang chill na nagmumula sa malapit.
Tumingin siya patungo sa direksyon na iyon at nakita ang malamig na mga pinipigil na pag-aalis ng Abyss Mother Serendipity. Daryl furrowed kanyang kilay. Ano ang nangyayari? Bakit siya nakatingin sa akin tulad nito? Ang Abyss Mother Serendipity ay napaka-eleganteng, pino, at may magandang pagkatao din, kaya bakit siya ay naghahanap sa akin tulad ng ako ang iyong mortal na kaaway? Hindi ko iniisip na may mga grudge sa pagitan namin, tama? Bilang si Daryl ay nag-iisip, natapos na ang Ophelia na ipinahayag ang mga resulta ng kompetisyon at ang Abyss na ina Serendipity ay biglang tumayo sa sandaling iyon. Ang kanyang magagandang mata ay nagbigay ng Daryl ng isang ipinagbabawal na hawak na may pagkapuot at galit habang ang kanyang kaaya-ayang katawan ay nagmaya sa isang di nakamamatay na layunin. Ang Abyss na ina Serendipity ay struggled upang i-hold ang kanyang sarili pabalik sa panahon ng kompetisyon. Ito ay tunay na isang insulto sa Epixer kompetisyon na ang isang baluktot na tao, tulad ng Daryl ay maaaring kahit na dumalo ito. Gayunpaman, hindi niya naisip bilang isang katulong na elixir, si Daryl ay pupunta hanggat ang paglagay ng isa pang kalahok sa kalagitnaan ng kompetisyon. Ang pagkakaroon ng gayong kasuklam-suklam na tao na lumabag sa kanyang sariling kapatid na babae na mag-refine ng mga tabletas sa langis ay tunay na nahihirapan sa kompetisyon ng elixir. Si Daryl ay naguguluhan. Nagtaka siya kung ano ang nais ng Abyss Mother Serendipity mula sa kanya. Daryl, pumunta sa impyerno. Ang Abyss Mother Serendipity ay kumilos sa kanyang pulso upang bunutin ang isang puting longsword at itinuturo papunta sa Daryl bago walang babaeng nagsasabi. Paano maaaring maging isang kasuklam-suklam na disipulo na gusto mo ang kompetisyon ng elixir? Nakagawa ka ng ganoong kasuklam-suklam at hindi patawad na batas. Ang lahat ng 6 na alagad ay marangal na tao. Paano natin maiugnay ang ating sarili sa isang taong katulad mo? Hindi ka dapat maging mabuhay. Dapat kong eksaktong retribution sa ngalan ng langit ngayon. Ang Abyss Mother Serendipity ay nakakabit sa kanyang longsword, mahigpit at agad na naglalayong patungo sa dibdib ni Daryl matapos itong matapos ang kanyang mga salita. Siya ay walang awa na nagpunta para sa pagpatay ng suntok. Sumpin ay Abyss ina Serendipity mabaliw. Siya ay napakaganda pa kaya hindi makatuwiran. Si Daryl ay hindi pa rin nasaktan sa kanya bago. Sinubukan ni Daryl na umigtad, ngunit ang Elite Abyss Mother Serendipity ay masyadong mabilis at nasa tabi ko sa isang blink ng isang mata. Ito ang wakas. Si Daryl ay walang pag-asa habang siya ay nadama ng isang mapanlinlang na aura na matatag na nakalock sa kanya sa lupa. Ano? Nagulat ang karamihan ng tao na makita ang tanawin na ito. Ano ang nangyayari? Bakit biglang atake ang Abyss Mother Serendipity, Daryl? Si Kent na nasa ibaba ng yugto ay hindi maipaliwanag ng masakit at sinabi kay Megan, tingnan mo ang iyong mabuting kapatid. Dapat siya ay napinsala sa babaeng mga alagad ng emi-sekta. Kung hindi man, bakit ang Abyss na ina Serendipity ay nagagalit? Ang longsword ay tungkol sa dibdib ni Pierce, Daryl. Ophelia agad pumunta sa Daryl at tumayo sa harap niya sa ganitong mahalagang sandali. Inuunat niya ang 2 daliri at mahigpit na nakanganga sa tabak ng Abyss Mother Serendipity. Maaaring ay hold ng Ophelia ang pag-atake sa kanyang 2 daliri. Halos ang buong karamihan ng tao ay naghuga sa instant na iyon. Ang Abyss Mother Serendipity ay isang napakalakas na sected elder. Ang kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang Ophelia ay talagang nakapagtatag ng isang mabangis na pag-atake. Ang bawat tao ay lubusan na nagulat. Ito ay naka-out ang sexy at kaguluhan ng Elixir Association ng Chairlay ay isang eksperto din. Ang Abyss Mother Serendipity ay nagbubuga ng kanyang mga kilay habang sinubukan niyang ilipat ang balabal ng tabak, ngunit hindi ito maaaring maging unyon. Ophelia smiled mahina at sinabi, Abyss ina Serendipity, ikaw ay isang kilalang tao mula sa Sith sekta. Tila hindi naaangkop para sa iyo upang masuri ang isang tao sa panahon ng elixir competition. Ophelia glanced sa Daryl bago magpatuloy. Kung may anumang mga grudges sa pagitan ng pareho sa iyo, isaalang-alang ang pag-aayos nito ng pribado. Bilang chair lady ng Giant Non-Elixir Association, hindi niya pinapayagan ang naturang insidente na mangyari. Ginamit ni Ophelia ang kanyang mga daliri at malumanay na pumitik ang talim sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ding! Ang isang matalim na nagre-resebring mula sa tabak bilang Abyss ina Serendipity na dama ang isang alon ng enerhiya
laban sa kanya, at maaaring bahagya hawakan sa longsword bago staggered ng ilang mga hakbang pabalik. Miss Lane, Daryl ay isang kakilakilabot na tao. Nilabag niya ang kanyang kapatid na babae at sinaktan pa rin siya ng kanyang pamilya. Paano maaaring may isang tao ang karapatan na tumayo sa ibabaw ng labanan na ito? Ang Abbess Mother Serendipity exclaimed sa galit. Ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan sa pagdinig sa kanyang mga salita. Nagsimula silang humahatol at buntong Daryl. Hindi ko maniniwala na ang live-in na ito ay isang tao. Ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang tao? Sa sandaling iyon, hindi maaaring pigilan ni Kent ang kanyang pagtawa. Tila Daryl indulges ang kanyang sarili sa tulad ng mga gawain, kahit na sa lawak ng kanyang kamay sa kanyang sariling kapatid na babae-in-law, Keith. Megan hindi sinasadyabit ang kanyang labi ng mahigpit. Naniniwala siya na Daryl ay hindi na uri ng tao. Gayunpaman, inihayag ng Abbess Mother Serendipity ito sa panahon ng isang okasyon. Paano ito magiging mali? Ang pagpapahayag ni Daryl ay namumula sa galit habang tumayo siya sa entablado. Ang Abbess na ina Serendipity ay hindi alam ang katotohanan at pa siya Daryl kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay nang walang pag-unawa anumang bagay. Daryl stepped forward at walang baling sinabi, Abbess ina Serendipity, sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi ko nagawa ang ganoong bagay. Siya pa rin ay darating upang magtaltalan. Ang Abbess Mother Serendipity's chest trembled with rage. Sinabi ng Old Master Darby na ito mismo na lumalabag si Daryl kay Rebecca. Paano ito maaaring maging hindi totoo? Ang brat na ito ay walang mga lakas ng loob na umamin sa kanyang sariling mga aksyon. Siya ba ay isang lalaki? Ang pag-iisip ng inaben na ina ay nahihirapan. Hindi maaaring makatulong si Ophelia, ngunit tumitig sa Daryl sa isang sandali. Abbess Mother Serendipity, ang kanyang aksyon ay tunay na lumabag sa code ng martial arts mundo, ngunit kami pa rin sa gitna ng isang kompetisyon. Marahil ay dapat kang humina. Tumingin si Ophelia sa Daryl at sinabi, sumama ka sa akin. Siya ay dahan-dahan na lumakad sa yugto ng labanan sa Daryl na sumusunod sa likod niya. Lumakad sila sa likod ng hand, kung saan pinalitan ni Ophelia ang kanyang mga hakbang at pinatay ang kanyang sarili patungo sa Daryl. Interesado ka ba sa pagbisita sa Elixir Association? Ang katotohanan ay sinabi, Ophelia ay isang kahangahangang kagandahan. Siya ay walang kamali-mali mula sa bawat pananaw sa pagkakita sa kanya mula sa isang malapit na distansya. Siya ay matangkad, slim, ay may mga payat na binti, at isang magandang mukha. Walang kahit isang di kasakdalan sa kanya. Ang kanyang kapanahunan ay simpleng kaakit-akit sa pagdaragdag ng kanyang bahagyang kulutin mahaba ang buhok. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Daryl ay nanatiling walang malasakit at walang pangalawang pag-iisip, hindi ako interesado. Ano ang paggamit ng gayong kagandahan? Ikaw ay dapat na ang chairline ng Elixir Association. Walang mali sa langit ng pagpapanumbalik ng langit na pino, pinirito ako ay hindi ako matagumpay dahil ang kulay ay hindi tama, naisip Daryl. Nadama ni Daryl na ang kanyang mga saloobin at interes ng Ophelia ay hindi nakahanay. Naturally, hindi siya magiging interesado. Hindi interesado. Pinasisigla ni Ophelia ang kanyang mga kilay habang natagpuan niya ito nakakatawa. Ang mga hindi mabilang na tao ay nais na maging malapit sa kanya dahil siya ay ang chairline ng Elixir Association. Ang imbitasyon mula sa Ophelia ay hindi lamang mangyayari sa sinuman kahit na sa kanilang mga wildest ng mga pangarap. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Daryl kaya kusang loob. Napakaganda! Ophelia mausisa nagtanong, bakit hindi mo gustong pumunta? Daryl bluntly sumagot, walang mali sa langit pagpapanumbalik ng pil na pino ko at sinabi mo na nabigo ako. Dahil dito, hindi ako interesado sa iyo o sa iyong tinatawag na Elixir Association. Ang Ophelia ay nakangiti kapag narinig ang mga salita ni Daryl at sinabi, paano mo malalaman ang langis ng pagpapanumbalik ng langit na pinuno mo na hindi nabigo? Si Daryl ay nakangiti ng malinaw at may tiwala na sumagot, hindi ko nabigo sa mga pinipilit na tabletas. Mahirap mabigo sa isang kahangahangang aklat tulad ng walang katapusang manual ng elixir. Ang Ophelia ay nodded sa kanyang ulo. Ikaw ay isang kawili-wiling bata na may gayong tiwala. Dapat mong malaman na mula pa noong ako ay naging chairlady ng Giant Non-Elixir Association, walang dared upang tanggihan ako tulad ng ginawa mo. Kahit na Pildop na Pinondel Masters at ang 6 na sekta ay exter sa akin,
ngunit ikaw maglakas loob tanggihan ang aking imbitasyon sa Elixir Association. Daryl locked nang hindi nagsasabi ng isang salita, bilang siya natagpuan ang kanyang pagmamataas na kakatawa. Mas maganda ang hitsura mo sa akin at payo ka na sa akin ng isang bata. Isipin ni Daryl. Sa sandaling iyon, biglang nakangiti at pinaniniwalaan ni Ophelia ang kid, ang katotohanan ay ang pildoras na pinipigilan mo ay tunay na DL. Hindi mo nabigo sa pagpino ng pil. Isa kalima kung ano. Daryl furrowed kanyang kilay. Mapahamak, ano ang nangyayari? Malinaw na nagtagumpay ako kaya bakit mo sinabi na nabigo ako ngayon? Ang isang bagay ba ay makulimlim pagpunta? Iisip ni Daryl. Nakita ni Ophelia na si Daryl ay napuno ng galit at patuloy na nagpapaliwanag. Naiintindihan ko na dapat kang maging hindi nasisiyahan sa kinalabasan, ngunit ginawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Isipin mo, ano ang mangyayari na ipinahayag ko sa publiko ang bamtong pagpapanumbalik ng langit na pinuno mo talaga? Ano ang mangyayari? Si Daryl ay nakangiti ng walang timbang at hindi hinihiling, kung ano ang mangyayari ay ang Miss Monte ay makoronahan na kampiyon. Ang Ophelia ay nagising sa kanyang ulo. Alam mo ba kung bakit ako tumawag sa iyo ng isang bata? Ito ay dahil wala ka sa edad. Dapat mong malaman ang maraming mga miyembro ng kilalang pamilya ay dumating upang panoorin ang kompetisyon ngayon at kabilang sa mga ito ay ang mga mayaman at makapangyarihang mga bata na para sa iba't ibang mga kadahilanan ay hindi makapag-lifinit. Kung alam nila na maaari mong pinuhin ang langit pagpapanumbalik ng tableta na magpapahintulot sa kanila na linangin, hindi ba sa palagay mo ay makakakuha sila at pinipilit mo na pinuhin ang mga tabletas para sa kanila? Ito. Daryl calmed down sa pandinig ang kanyang mga salita. Nadama niya ang isang maliit na pagkabalisa pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Tama ang Ophelia. Ang Daryl ay nasa panganib na ang katotohanan sa kanya na mapipilit ang langit ng pagpapanumbalik ng langit ay ipinahayag sa panahon ng kompetisyon. Gagawin nila ang lahat ng magagawa nila upang makuha ang kanilang mga kamay sa langit restoration pill mula sa Daryl. Hindi maaaring makatulong si Daryl, ngunit tingnan ang Ophelia. Siya ay tunay na mature sa kabila ng halos mas matanda kaysa sa kanya. Siya ay maayos na isinasaalang-alang ang kanyang mga saloobin at pagkilos. Nagpatuloy si Ophelia, may isa pang dahilan. Ang kompetisyon ng elixir na ito ay inorganisa ng 6 na sekta. Ikaw lamang ay isang simpleng katulong na elixir at hindi kahit sa alinman sa 6 na alagad ng 6 na sekta. Saan dapat na pinuhin ng kanilang reputasyon ang pinakamahusay na tableta? Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko maipahayag sa publiko ka at Isabella bilang kampiyon. Huwag mag-alala, magkakaroon ako ng Elixir Association magpadala ng gantimpala sa Isabella ayon sa pamantayan ng isang kampiyon sa sandaling ang kompetisyon ay tapos na. Ang Ophelia ay puno ng paghanga para kay Daryl. Siya ay isang ganap na mahuhusay na tao para sa pagiging maakit ng 3 elixir cloud sa tulad ng isang batang edad. Gayunpaman, hindi niya alam na ang Daryl ay hindi lamang makaakit ng mga ulap ng elixir, kundi madaling makaakit ng kulog at kidlat sa panahon ng pagpipili ang pil. Ang kondisyon ay kailangan niya ng sapat na oras at sangkap. Daryl shrugged kanyang balikat at sinabi, "Fine, makipag-ugnay sa Miss Monte sa sandaling ang lahat ay tapos na at issue ang kanyang gantimpala." Ang Ophelia ay malumanay na nodded sa kanyang ulo at mumiti. Sa lahat ng katapatan sa bata, ikaw ay tunay na isang pildop na pinipisen na henyo. Interesado ka ba sa pagiging aking mag-aaral? Pagiging kanyang baguhan? Hindi maaaring makatulong si Daryl, ngunit tumawa at tiyak na shook kanyang ulo. Sorry, hindi ako interesado. Umalis siya sa likod ng yari sa lalong madaling panahon matapos matapos ang kanyang mga salita. Si Daryl ay lubos na hindi makapagsalita nang naisip niya ang nangyari sa panahon ng kompetisyon sa kanyang paglalakbay sa bahay. Mapahamak ngayon ay isang gulo. Una, ito ay a best in a serendipity na nais na pumatay Daryl dahil sa isang bulong-bulungan na rinig niya sa isang lugar. Pagkatapos ay pinasadya niya ang tahanang panunupil sa langit na malinaw na makakatulong sa Isabella na maging kampiyon, ngunit sinabi ni Ophelia na hindi ito maipahayag sa dulo. Ang pinaka-nakakatawa sa lahat ay ang Ophelia, kahit na nais Daryl upang maging kanyang apprentice. Ano ang elixir pill na hindi niya mapipigilan ang walang hanggang elixir manual tulad na kailangan niya ang Ophelia upang maging kanyang tagapagturo? Ang oras ay 8 oras.
Si Daryl ay nakaupo sa sopa pagkatapos ng hapunan at pinapanood ang ilang telebisyon sa Lily. Ang pagpindot sa kanyang asawa habang nanonood ng telebisyon ay isang kahanga-hangang bagay na gagawin pagkatapos ng mahabang at mahirap na araw. Ang bagay na ginawa sa kanya happiest ay kailan ang tawag sa telepono bago matulog.